Ang Hilagang Korea ay isa sa ilang bansa na hindi maaaring puntahan ng mag-isa. Ang turismo ay pinapayagan lamang sa tulong ng mga gabay ng pamahalaan, eksklusibo sa loob ng organisadong grupo at mahigpit na sinusunod ang napagkasunduang ruta. Maaaring makapasok sa pamamagitan ng China at ang lahat ng visa ay inaasikaso sa pamamagitan ng mga espesyal na ahensya, hindi maaaring direktang makipag-ugnayan. Ang paglihis mula sa ruta ay itinuturing na paglabag sa batas. Sa katunayan, ang bansa ay sarado sa labas ng mundo tulad noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Ang pagsusuri sa hangganan ay hindi isang formalidad, kundi isang gawa ng pananakot. Sinusuri ang lahat ng personal na gamit, kasama ang mga flash drive, litrato, app sa telepono, libro, at maging ang mga wallpaper sa screen. Anumang bagay na may simbolong panrelihiyon, larawan ng mga pinuno ng ibang bansa, at lalo na ang mga flash drive na may banyagang video ay maaaring maging sanhi ng pagtatanong. Noong 2014, isang Amerikano ang pinigil dahil iniwan niya ang isang Biblia sa hotel. Sa bansa, ipinagbabawal ang lahat ng hindi umaayon sa ideolohiya ng rehimen. Pinapayagan lamang ang mga turista na bumisita sa piling-piling lugar sa Pyongyang, mga binagong harapan ng gusali, mga bagong distrito, at mga restoran na walang tao kung saan tila huminto ang oras. Malilinis ang mga kalye, matingkad ang pinta ng mga gusali, ngunit artipisyal ang kapaligiran, hindi pumapasok sa mga kapehan ang mga lokal, hindi namimili, at hindi nakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. Lahat ng nakikita mo ay bahagi ng isang maingat na binuong vitrina. Bawal lumihis sa ruta. Ang lungsod ay nagsisilbing dekorasyon na idinisenyo upang kumbinsihin sa hindi umiiral na kaunlaran. Ang mga tindahan na ipinapakita sa mga turista ay parang mga entablado ng teatro. Sa mga istante nakadisplay ang mga produkto, libro, laruan, pagkain, ngunit walang mga mamimili. Ang mga presyo ay nakalagay sa isang espesyal na pera para sa mga dayuhan, at hindi palaging pinapayagan ng mga tindero na bilhin ang nakadisplay sa showcase. Hindi ito gumaganang ekonomiya, kundi isang palabas. Sa tunay na bahagi ng bansa, ang mga tindahan ay gumagana sa sistema ng rasyon, limitado ang mga paninda, at walang nakarinig tungkol sa ganoong mga interior. Sa mga turista ay ipinapakita ang ilusyon ng normal na buhay. Ang bawat turista ay sinasamahan ng hindi bababa sa 2 tao, opisyal na gabay, ngunit sa katunayan ay mga empleyado ng serbisyo ng seguridad ng estado na hindi lumalayo ni isang hakbang, nakatira sa isang hotel, kumakain sa katabing mesa, at kinokontrol maging ang ekspresyon ng mukha. Ang pagtagal sa bintana, pagkahuli sa grupo, o pagtatanong sa isang lokal ay nagdudulot ng agarang reaksyon. Ang kanilang gawain ay hindi lang magbigay impormasyon kundi tiyakin na hindi makakita ang dayuhan ng anumang hindi dapat at hindi masisira ang itinakdang plano, kung kaya't ang pagsasamang ito ay mas malapit sa pangangasiwa kaysa sa pagtulong. Sa Hilagang Korea, tanging ang mga pinahintulutan na ng maaga ang maaaring kuhanan. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga militar, mga lugar ng konstruksyon, mga lumang bahay, mga taong nakasuot ng mahirap na damit, mga bukid, mga lumang sasakyan, at marami pang iba. Kahit isang magandang kuha ay maaaring maging problema kung, halimbawa, may monumento na putol sa larawan. Maaaring suriin ang mga telepono at kamera pagkatapos ng pamamasyal. Ang mga litratong hindi nakapasa sa pagsusuri ay buburahin sa ilalim ng pagbabantay. Sa ilang pagkakataon, lubusang kinukumpiska ang mga kagamitan. Ang pagbisita sa mga monumento ni Kim Il-sung at Kim Jong-il ay kinakailangang bahagi ng bawat programa ng turista. Ang hindi pagyuko ay itinuturing na direktang insulto. Tinuturuan ng mga turista kung paano tumayo, kung paano at kailan yumuko, at kung paano kumuha ng litrato. Dahil sa paglabag sa etiquette, may mga kaso ng deportasyon at pagkakakulong. Ang mga monumentong ito ay hindi lamang arkitektura, kundi pangunahing elemento ng kultong pan-estado. Ang pagpipitagan sa kanila ay hindi isang karapatan, kundi isang obligasyon para sa lahat, pati na ang mga dayuhan. Ang mga parada ng militar na ipinapalabas sa telebisyon ng Hilagang Korea at sa internasyonal na balita ay ang pangunahing instrumento ng propaganda. Sa mga ito ay lumalahok ang 10,000 sundalo, mga sasakyang pandigma, balistikong missile, at organisadong masang may dalang watawat. Ang mga pag-eensayo ay tumatagal ng ilang linggo. Para sa rehimen, ito ay paraan upang ipamalas ang lakas ng militar, mabalisahin ang populasyon, at takutin ang mga panlabas na kalaban. Kahit ang mga turista, kung sila ay palarin, ay maaaring makapanood ng pag-eensayo, parang isang palabas, ngunit may totoong armas. Sa labas ng Pyongyang, ibang-iba ang mundo.
Sira-sirang kalsada, walang kuryente, luma ng infrastruktura, gawaing kamay at nabubuhay sa bingit ng kahirapan. Nabubuhay ang mga tao sa kalagayang mahirap isipin sa ika-21 siglo, nagpapainit ng bahay gamit ang panggatong na kahoy, sinasaka ang lupa ng walang makina, kumakain ng lugaw na mais at damo. Madalas nawawala ng kuryente, halos walang serbisyong medikal. Bawal lumabas ng kabisera ang mga turista dahil sa labas nito nakatago ang tunay na tindi ng kahirapan. Ipinamamahagi ang mga pagkain sa pamamagitan ng rasyon. Ang karne ay sapat lamang para sa mga pista. Ang batayan ng dieta ay bigas, mais, at mga labi ng toyo. Ang mga tao sa mahihirap na lugar ay nabubuhay sa mga mapipitas na halaman, mga dahon, damo, at lugaw na may tubig lang. Formal na ipinagbabawal ang mga bukas na pamilihan, ngunit patago pa ring nagaganap ang mga ito. Maaaring makulong ang sinuman dahil sa pagkalakal. Ang tulong pantao ay nagmumula sa ibang bansa, ngunit halos hindi ito nakakarating sa mga nayon. Tinatansya ng UN na milyon-milyong tao ang nabubuhay sa talamak na malnutrisyon. Bata pa lang, sinasanay na sa militarismo, uniforme, marcha, at mga slogan. Paghahanda sa serbisyo, sa pilitan sa senior high. Pagkatapos ng eskwela, hukbo, hanggang 10 taon sa lalaki, 7 sa babae. Madalas, ginagamit ang mga sundalo sa konstruksyon at agrikultura. Disiplinang militar ang bumubuo sa buong buhay. Kahit demobilisado na, marami pa ring nananatili sa estrukturang sumusunod sa utos at mahigpit na hierarkiya. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, mayroong hanggang 30 kampong sapilitang paggawa sa Hilagang Korea. Doon ay nakakulong ang 10,000 tao mula sa tunay na disidente hanggang sa mga nagbiro lang, pinaghinalaan o kamag-anak ng pinaghihinalaan. Ang mga kondisyon ay hindi makatao, gutom, nakapapagod na paggawa, kawalan ng medikal na tulong, at madalas na pambubugbog. Kinumpirma ang mga kaso ng pagkamatay dahil sa labis na panghihina. Ibinibigay ang hatol ng walang paglilitis. Ang kampo ay nangangahulugang habang buhay na katahimikan. Ipinagbabawal sa publiko ang global internet. May kwangnyong sila, purong gobyerno at pang-edukasyong network. Walang Google, YouTube, chat apps, o balita mula labas, pati science articles, sinisala. Paggamit ng external internet, parusang espiyahe. Tanging mataas na pinunot pinagkakatiwala ang siyentipiko lang may limitado, kontroladong access. Pop music ng Timog Korea, mga pelikulang Amerikano, at Japanese animation, lahat ng ito ay itinuturing na kontrabando. Dahil sa isang flash drive na may Harry Potter, maaaring ipadala ang isang teenager sa kampo ng sapilitang paggawa. May naitalang kaso rin na isang mag-aaral ang sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong dahil lang sa panunood ng serye. Ang musika sa bansa ay puro makabayan, tungkol sa pinuno, bansa, at hukbo. Anumang nilalaman mula sa labas ay itinuturing na ideolohikal na lason, at ang pagpapakalat nito ay may katumbas na parusang kamatayan. Mula sa unang baitang, binabasahan ng mga bata ng talambuhay ni Kim Il-sung, pinaguguhit sila ng mga eksena ng kanyang kabayanihan, at pinamememorya ang mga talumpati ng mga pinuno. Binabaluktot ang kasaysayan, halimbawa, iginigiit na nag-iisang tinalo ni Kim Il-sung ang Japan. Lahat ng paligsahan sa paaralan, mga kanta, at mga dula ay tungkol sa pinuno. Ang kritikal na pag-iisip ay sinasawata mula pa sa murang edad. Maging sa mga laro ng mga bata, kinukultiba ang imahe ng kaaway ang South Korea at Estados Unidos. Sa bawat distrito ay may mga bunker, at alam ng karamihan sa populasyon ang pamamaraan ng paglikas. Sa mga paaralan at pabrika ay regular na nagsasagawa ng mga pagsasanay kung sakaling may pagsalakay. Pinapamahagian ng mga mamamayan ng mga pamphlet na nagpapaliwanag kung paano kumilos sa oras ng atake nuklear. Hindi lang ito pagiging paranoid, ito ang opisyal na patakaran ng Estado, na nagpapaniwala sa mga mamamayan na ang kalaban ay nasa tarangkahan na. Ang buong buhay sa bansa ay nakasentro sa pag-asam ng digmaan. Kahit sa otel, hindi ka nag-iisa. Maaaring may nakatagong kamera sa mga saksakan, ventilasyon, o panel sa dingding. Maaaring buksan ang iyong telepono at i-scan ang iyong laptop. Anumang kakaibang paggalaw, matagal na paglabas sa kwarto, kakatuwang usapan, o pagtagal sa banyo na itatala. Minsan, ang mismong staff ng otel ang nagsisilbing impormante. Dito, ang impormasyon ay sandata. Maging ang ngiti sa hindi tamang oras ay maaaring mapabilang sa ulat. Libu-libong North Korean ang sumusubok tumakas sa China, nanganganib na maging alipin o maibalik sa kanilang bansa.
Kapag nahuli, pagpapahirap, kampo, o pagbaril ang naghihintay sa kanila. Minsan, buong pamilya ang pinaparusahan. Maging ang mga nakarating na sa South Korea ay nabubuhay sa takot. Ang DPRK ay naglulunsad ng mga operasyon upang ibalik ang mga lumikas. Ang pagtakas ay hindi lang simpleng pagpili ng kalayaan. Ito ay desisyong may kapalit na buhay ng tao. May sandatang nuklear ang Hilagang Korea at hindi nila ito itinatago. Regular na nagsasagawa ng mga pagsubok ang rehimen at nagbabanta sa Timog Korea, USA, Japan. Hindi lamang ito kasangkapan sa pagpigil, ito ang sentro ng buong patakarang panlabas. Ginagamit ng mga autoridad ang banta upang makakuha ng tulong, alisin ang mga parusa, at makipagpalitan ng impluensya. Hindi alam ng mundo ng eksakto kung gaano karaming ulo ng sandatang nuklear mayroon ang Hilagang Korea. Ngunit kahit isa lang ay sapat na upang panatilihing takot ang rehiyon. Ang Hilagang Korea ay hindi lamang isang diktadura. Ito ay isang saradong sistema kung saan ang lahat ay kontrolado, ang mga iniisip, salita, at kilos. Dito, hindi ka maaaring pumili, hindi ka maaaring tumutol, at hindi ka maaaring umalis. Ang mga tagalabas ay hindi nakakapasok, at ang mga tagaloob ay hindi nakakalabas. Isang palabas ang ipinapakita sa turista. Ngunit sa likod ng entablado, milyon-milyong tao ang nabubuhay sa ilalim ng lubos na takot. Kung naging kawili-wili ito, mag-subscribe, marami pang kawili-wiling bagay na darating. Hanggang sa muli.